Yo, what's up mga master? So for today's video, magre-repair tayo ng washing machine. Okay, dalawa nga palang washing machine tayo na nakatenga dito. At ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kaya, umpisa na natin yan. So bale, binaklas ko na itong isa mga kamaster. Ayan, makakita nyo. Bale, ang naging problema nito ay maingay na yung gearbox. Saka yung velocity niya sira na din. Kaya ito nagkaroon siya ng damage sa gilid. Ayan, makikita nyo. Kaya kung yan yung mga gasgas na yan, sabihin yan, yung velocity niya malog na. Kaya papatan natin yan. Saka yung motor niya nag-stack up na rin. Gawa ng tubig, doon na lumalabas sa may shafting ng motor. So ayan, tenga muna ngayon. Bali, order pa natin ng pyesa yan. Kapag dumating na, saka ako na lang uli bubuin. So, siyempre, lilinisan na rin natin yan kasi medyo mga madumi na. So ito mga kamaster, yung naging sira ng washing na to. Ito yung velocity. And ito yung motor. Saka ito naman yung gearbox. Itong motor ay stuck up na. At kung makikita nyo sa ilalim, ayan, kung makikita nyo mga kamaster, ay sobrang kalawang na. At hindi na kayang i-repair pa. So, kailangan talaga ay palitan na ng bago to. Itong velocity naman ng mga kamaster ay kumalas na. Yan, may crack na yan. Kaya papalitan na natin yan. So yun mga kamaster, bali antayin ko muna at mag-order muna ako ng mga parts nito. Kukumpletuhin ko muna bago ko siya buuin. Okay, next naman natin gawin itong single tab. Ang problema naman ito ay mabagal umikot. So check natin tong gear case nya saka yung belt. Okay mga kamaster, binaklas na natin. Itong nakita nating sira, yung gear case. Bali okay naman yung belt saka yung motor. Itong gear case nya tumagas na sa ilalim. Ito yung tubig. Yan, kita nyo yan. Yung mga sabon yan na natuyo. Dahil yan dito sa gear case na tumagas sa ilalim. Ito mga kamaster, ipapakita ko yung problema. Ayan. Yan dyan sa ilalim na yan. Yan. Kaya bumagal na rin yung ikot niya. Saka umingay na. Siyempre, yan depende sa paglalaban natin. Kapag masyadong marami ang nilalaban natin, siyempre, pwersado ang gear case natin. Lalo't marami ang nakalagay na damit. Napupwersa siyempre ang gear case. So dapat kapag naglalaba tayo, yung tamang daming damit lang. At kung makita nyo dito, ayan, sobrang putik yung mga buhangin. So isa din yan sa nakakasira ng gear case, yung mga buhangin. Kaya ang gagawin natin mga kamaster, papalitan natin yan ng bagong gear case. Tamang-tama, mayroon tayong spare na katulad ng gear case na yan. So hindi pa may ilalagay na agad natin. Okay mga kamaster, nilagay ko na nga pala yung gear case at ngayon hinihigpitan ko na yung mga tornilyo. So higpitan lang natin ng maayos mga kamaster. Double check natin yung tamang higpit lang. Next naman natin, pagsamahan na natin yung tab saka yung pinaka base at lagyan na natin ng mga screw. Okay mga kamaster, kapag nilagay na natin yung apat na screw, sunod naman natin ilalagay itong belt. So paglalagay mga kamaster ng belt, unahin nyo dito sa may bandang motor. Tapos isunod nyo na dito sa may gear case. Ayan, ganyan lang gagawin nyo mga kamaster. Tapos iikotin nyo na yung gear case hanggang makumpleto yung sa kabila. At okay na yan. So okay naman yung belt, maayos pa, hindi pa siya maluwag.
At syempre, ilalagay na rin natin itong pulsator. Saka yung screw. Higpitan lang natin ng tama. At syempre, bago natin ibigay sa may-ari, testingin muna natin. Ayan mga master, ang lakas na ng ikot at hindi na siya maingay. Chinek na rin natin itong drain valve. So okay naman siya, wala naman siyang bara. At syempre, ang importante, wala siyang tagas. And mga kamaster, kung may natutunan kayo sa vlog kong ito, palike at share naman po para mas marami pa makapanood. Maraming salamat.